Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa buhay ni Mang Celso. May simpleng pamumuhay bilang ordinaryong mamamayan ng bayan ng Sikatuna. Ngunit ang nakasanayang simpleng pamumuhay, bigla na lamang naging komplikado. Magmula nang madiskubre ang isang bao na kalaunan, naging sandata upang mapuksa ang naglipa ng lahi ng mga aswang. Araw ng Sabado, nang mapadayo ang isang kilalang mayaman, si Don Precarpio, sa Sitio Arugang. Lahat ng magsasaka at nagmamay-ari ng maliit na taniman ng prutas nagkakandaugaga sa pagsalubong sa nasabing tao. Nakasanayan na ng Sitio Arugang na makatanggap ng biyaya sa tuwing mapapadayo ang Don. Pero maliban kay Mang Celso, "O Papang, hindi ka po ba pupunta sa sentro? Naroon po si Don Precarpio eh. Baka mabiyayaan din tayo kung sakali mang magbigay." Wika ng binatang anak na si Abby. "Tulungan mo na lang ako sa pagsali nitong lambanog sa galon, Abi." Tugon ni Mang Celso. Kaagad namang nasalo ni Abby ang galon na hinagis ni Mang Celso. Hindi na lamang ito nagsalita. Dali-daling sinunod ang utos ng Papang. Ngunit sa kaloob-looban ni Abby, gusto niyang pumunta sa sentro para mabiyayaan din ng Don. Pero mas natatakot itong suwayin si Mang Celso. Kaya binuhos na lamang niya ang pansin sa pagsasali ng lambanog sa mga nakahilerang galon. Makalipas ang mahigit 2 oras, isa-isa nang dumaan sa tindahan ni Mang Celso ang mga kapitbahay na hindi pinalampas ang pagdating ni Don Precarpio. Lahat sila ay may dalang 5 kilo ng bigas, delata, at isang sobrang may lamang pera. "Busilak talaga ang puso ni Don Precarpio. Akalain mo, sa dinami-dami ng tao rito sa sitio, nagawa pa niyang bigyan ng lahat. Siya talaga ang eksaktong depinisyon ng taong may puso at pagmamahal sa kapwa." Wika ng isang kapitbahay na si Aling Tising. Parehong napalingon si Mang Celso at Abby sa mga kapitbahay na masayang dumadaan at maraming bitbit. Hindi naman maiwasang mapabuntong hininga si Abby dahil sa inggit. Kaagad naman siyang sinaway ni Mang Celso. "Abi, wag na wag kang maiinggit. Hindi naman lahat ng natatanggap nila ay talagang galing sa mabuti." Wika ni Mang Celso. "Bakit naman po, Papang? Lahat naman ng biyaya ay galing sa kabutihan, di ba?" Tanong ni Abby. "Walang kasiguraduhan ng lahat na nandito sa mundo, anak. Malay natin kung anong kapalit ng mga binibigay ni Don Precarpio." Tugon ni Mang Celso. "Alam mo namang hindi ako humihingi ng kapalit, Celso." Sabat ni Don Precarpio. Gulat na napatingin sina Abby at Mang Celso sa biglaang pagbungad ng nakangiting si Don Precarpio. Sinenyasan pa nito ang mga tauhan na ipasok sa tindahan ni Mang Celso ang sako ng bigas. Pati na rin ang 2 karton ng delata. Natuwa naman si Abby at labis na nagpasalamat, subalit kabaliktaran naman si Mang Celso. "Umalis na kayo. Isama mo na yung mapagkunwaring kabutihan mo."
Wika ni Mang Celso. Naku Celso, ano ba? Huwag mo naman akong pagmukaing masama. Ikaw talaga. Ilang dekada na tayong magkakilala at init na init pa rin ang dugo mo sa akin. Tugon ni Don Policarpio. Ayaw kong ulitin ang salita ko, Policarpio. Kung ayaw mong bitbitin ng pugot mong ulo, umalis ka na ngayon dito. Banta ni Mang Celso. Celso, kumalma ka. Hindi ako nandito para makipag-away. Parang kapatid na din ang turing ko sa iyo at wag mo naman akong ituring na kaaway. Tugon ni Don Policarpio. Palihim na napaiyak si Mang Celso at nang hindi na makayanan ang presensya ni Don Policarpio, hinugot na niya ang nakasukbit na itak sa kanyang tagiliran. Masamang tinignan ang hindi imbitadong bisita. O siya. Kung ayaw mong tanggapin ang presensya ko, iyang mga binigay ko na lamang. Dahan-dahan ang tumalikod si Don Policarpio at tuluyan nang umalis kasama ang dalawang tauhan. Hindi nakaligtas sa pandinig ni Mang Celso ang bulong-bulungan ng mga kapitbahay na nakakita sa eksena. Lahat ng mga salita nila ay kontra sa kanyang panig. Pero hindi na siya nag-abalang magbigay pansin. Binitbit na lamang niya ang sako at umalis papunta sa taniman ng niyog. Hindi naman hinayaan ni Abi na lait-laitin ng mga kapitbahay ang ama. Kahit na masyadong bastos ang inasta nito sa harapan ni Don Policarpio. Kilala niya si Mang Celso. Alam niyang may dahilan kung bakit gano'n na lamang ang pakikitungo nito sa nasabing tao. Pagtatahiin ko yung bibig niyo eh. Sobra kong makapanglait. Wala namang ambag sa mundo. Magsialis nga kayo! Sigaw ni Abi. Matapos masigurong wala nang ni isang kapitbahay na hahamak sa pagkatao ng ama. Nagbitbit na rin ito ng sako. Sumunod sa taniman ng nyog. Pasado 4:00 na ng hapon at mababa na ang araw. Naabutan ni Abi si Mang Celso na nagbubunot ng mga nyog. Tumulong na rin siya at pinag-iwahiwalay ang mga nyog na pwedeng mabenta sa pamilihan sa mga nyog na hindi mapapakinabangan pa. At habang ginagawa yon, may bao siyang napansin na kakaiba sa lahat. May kaitiman ito at masyadong makinis. Bukod pa roon, wala rin itong butas o mata kahit ni isa. Masyado ring magaan at wala siyang marinig na tubig sa loob ng yugyugin. Dahil sa pagtataka, ipinakita niya ito kay Mang Celso. Papang, parang kakaibang isang to ah. Tignan niyo. Wika ni Abi. Kaagad naman itong tinignan ni Mang Celso. Walang ano-ano'y bigla na lamang biniyak. Saktong-sakto ang pagkabiyak na walang kahit anong tipak. Walang laman ang nyog at isa lamang itong magaan na bao. Pero kahit ganon, tila may kakaiba pa rin dito. Ngayon lang ako nakakita ng ganitong klase ng bao. Itabi mo ito anak. Baka may iba pa yang pakinabang. Wika ni Mang Celso. Tumango naman si Abi at tinabi ang bao. Minadali na rin nila ang paghiwa-hiwalay sa mga nyog dahil papalubog na ang araw. Pasado 8:00 ng gabi. Nasa bakuran si Mang Celso. Sinusunog ang nawalis na mga tuyong dahon kaninang tanghali. Habang isa-isang kinakain ng apoy ang mga dahon.
Naging abala ang paningin sa natabing bao. Yung baong nakita ni Abby kaninang hapon. Tinignan niya itong mabuti at habang nakatitig, mas lalong lumalakas ang pakiramdam niya na parang kakaiba nga ito. Na tila nagtataglay ng kung ano. Nang hindi na niya makayanan ang iniisip, tinawag niya si Abby. Abby, halika nga muna dito. Wika ni Mang Celso. Bakit po papang? Ano pong kailangan niyo sa akin? Tanong ni Abby. Samahan mo ko. Pupunta tayo kay paring Dolfo. Ipapatingin natin sa kanya ang baong ito. Tugon ni Mang Celso. Matapos maisara ang tahanan, lumakad na silang dalawa papunta sa kabilang sitio kung saan nakatira ang kakilalang paring Dolfo na isang albularyo at manggagamot. Marami itong alam sa iba't ibang bagay lalo na sa mga bagay na hindi ordinaryo o bihira lamang makita ng tao. Katulad ng bao na bitbit ni Mang Celso na naiiba sa lahat dahil wala itong mata. Hindi naman sila pinagkaitan ng kaalaman ni Mang Dolfo. Bagkus ay natuwa pa ito. Isa itong bao na may pambihirang lakas at kakayanan. Pareng Celso, magiging mutya ito na siyang sasangga sa lahat ng masasamang bagay rito sa mundo. Maaari mo rin itong ipanlaban sa mga aswang na nagsimula na maglipa na dito sa lugar natin. Wika ni paring Dolfo. Paano po ba? Mukhang simpleng bao lang naman yan kung titignan eh. Sabat ni Abby. Siyang ka nagkakamali, bata. Isa na lamang ang kulang nito upang magising ang tinataglay na kapangyarihan. Tugon ni paring Dolfo. Napatanong naman si Mang Celso kung ano yon. Mutya ng tubig. Wika ni paring Dolfo. Saan naman po yun makukuha? Tanong ni Abby. Makukuha ito sa kahit anong anyong tubig. Pero yung tubig lamang na magkukulay berde sa tuwing masisinaga ng araw tuwing dakong 6:00 ng umaga. Tugon ni paring Dolfo. Natahimik sina Mang Celso at Abby. Patuloy naman sa pagbibigay kaalaman si paring Dolfo. Detalyadong binabahagi kung ano ang dapat nilang gawin upang maging ganap na mutya ang hawak na bao. Pagkatapos nun, pinabaunan sila ng isang orasyon na nakasulat sa maliit na nakarolyong papel. Kapag nalagyan mo na ng mutya ang tubig ng bao, ilagay mo rin yung papel. Isa yang nakasulat na orasyong mas lalong pagbebesain ang tataglayin niyang kapangyarihan. Aba malay natin paring Celso. Ikaw na pala ang tatapat sa kasamaan ng lahi ng mga aswang na nagsimula na namang gumambala sa lugar natin. Wika ni paring Dolfo. Kagad namang tinanggap ni Mang Celso ang iniabot na papel ni paring Dolfo. Nagpaalam na rin ang mag-ama at binaybay ang daan pa uwi. Habang naglalakad, naging palaisipan kay Mang Celso ang lahat ng sinabi ni paring Dolfo. Ayaw niya sanang paniwalaan. Pero mukhang may katuturan naman at wala ring mawawala kung kanyang paniniwalaan. Nang nasa bahaging maisa na sila, napahinto si Abby na may mapansin sa bahay ni Aling Gloria. Ang nag-iisang bahay rito sa malawak na maisan.
May kung anong gumagapang sa bubong nitong gawa sa nipa. Pati si Mang Celso. Napatingin doon at hindi nagdalawang isip na lumapit upang itaboy ang aswang na nakita. Aling Gloria! Mang Kadyo! Bagsigising kayo dahil may aswang sa bubong nyo! Sigaw ni Mang Celso. Hinablot nito ang nakasukbit na itak sa tagiliran. Inutusan naman ng ama si Abby na katukin at gisingin ng mag-asawang may edad sa loob ng tahanan. Pinagbabato ni Mang Celso ang aswang na nasa bubong. Pero mukhang wala itong balak na umalis o bumaba man lang. Wala rin siyang nakitang hagdan at mahirap akyatin ng tahanan. Kaya wala siyang ibang nagawa kundi batuhin ng batuhin hanggang sa mainis ang aswang at naisipang bumaba. Takot naman ang gumuhit sa pagmumukha ng mag-asawang Aling Gloria at Mang Kadyo. Yakap-yakap pa ang 10 anyos na apong babae. Kumuha na rin ng itak si Abby sa mismong kusina ng tahanan. Naging alerto kung sakali lumapit sa gawin nila ang aswang. Samantala, hinuhuli ni Mang Celso ang aswang na gustong tumakas. Pagkakita sa bagong hasang itak ay mukhang naduwag. Nabahag ang buntot nito ng akmang tatagain na ni Mang Celso ay agad napabaluktot. Para bang may kung anong meron kay Mang Celso na labis nitong kinakatakutan. Natigilan pa si Mang Celso. Napapaisip pero sadyang patibong lang pala ang lahat. Dahil walang kung ano-anong dumambas sa kanya ang aswang. Nabitawan ni Mang Celso ang itak at buong lakas na pinipigilan ang mga kamay ng aswang na gustong makalmot ang kanyang muka. Bumabaon na rin sa binti ang mga kuko sa paa. Nahirapan siya ng kaunti sa pagkilos dahil nakadagan ito sa kanya. Nang makita ni Abby ang sitwasyon, hindi na ito nagdalawang isip na lumapit at tagain sa likod ng aswang. Sunod-sunod na pagtaga ang ginawa niya hanggang sa kusa na itong lumayo at pasuray-suray na tumakas. Hindi na rin niya nahabol dahil nawawala na sa hangin ang amoy nito. Lubos na nagpasalamat naman ang mag-asawang matatanda sa ginawang pagtulong nila Mang Celso. Nagpaalam na rin si Abby at umalis na ang mag-ama. Dahil sa nangyari, napaniwala ng buo si Mang Celso sa sinabi ni Paring Dolfo. Kinabukasan, pasado 4:00 pa lamang ng madaling araw. Nasa mismong lawa na si Mang Celso. Inaabangan ang pagsikat ng araw upang mahanap ang tubig na magkukulay berde kapag nasinagan. At makalipas ang ilang sandaling paghihintay, napatayo na lamang si Mang Celso at napasuong sa tubig, kung saan may bahaging nagkulay berde. Kinuha niya ang dalang bao at nilagyan ito ng tubig. Ilang sandali pa, hinigop ng bao ang tubig at saglitang kuminang. Ganun lang ang nangyari at umahon na si Mang Celso. Naghintay pa siya ng ilang sandali kung may iba pa bang mangyayari. Pero laking dismaya niya nang wala. Bumalik na lamang ito ng tahanan. O Papang, kamusta po? Nahanap mo na po ba yung tubig na nagkukulay berde kapag nasinaga ng araw? Tanong ni Abby. Ngunit hindi naman tumugon ng ama. Inilapag lamang sa mesa ang magkapares na bao. Sumabay na ito sa pagkakape kay Abby. Pa, pa, Papang, tignan niyo! Wika ni Abby na may halong pagkamangha. Nang tignan ni Mang Celso ang tinuturo ng anak, laking gulat niya nang makita ang bao na tila umiilaw.
Bahagya nitong gumagalaw na parang may kung anong nais ipahiwatig. Ilang sandali pa, napalingon silang pareho sa labas matapos marinig ang malalakas na sigaw ng mga kapitbahay. Mga kapitbahay, sinasabi ko sa inyo, hindi mapagkakatiwalaan si Don Precarpio na yan. Ito, itong aswang na ito, isa sa mga tauhan niya sa pabrika. Wika ni Mang Renato. Umagang umaga eh. Umaandar na naman yung sira mong utak. Renato, anong aswang ang pinagsasasabi mo? Tao naman niyang hinihila mo. Pakawalan mo nga yan. Kawawa naman ng tao. Tugon ni Mang Dante. Manahimik ka, Gunggong. Sinasanto niyo pa ang Precarpio yon. Isa rin naman yung aswang katulad ng trabahador niyang ito. Muling wika ni Mang Renato. Renato, kung nasesiraan ka na ng bayad, huwag ka namang mandamay ng tao. Pakawalan mo ang binatang yan na makapasok na sa pabrika. May trabaho pa yan eh. Sabat ni Mang Juan. Trabaho? Tapos na ang trabaho ng isang to. Inubos niya mga alaga kong manok at kambing. Nakita kong kinain niya mismo. Muling wika ni Mang Renato. Walang nakapagsalita matapos itong sabihin ng matanda. Dahil ang mismong binata na kanyang hila-hila. Puno pa ng dugo ang bibig, dibdib, pati na rin ang damit. Akala pa ng lahat ay binugbog ito ni Mang Renato. Habang nagpapatuloy ang kaguluhan sa labas, bumalik sa loob si Mang Celso at tinignan ang bao. Wala pa rin nagbago dito. Panay pa din sa bahagyang pagkinang at paggalaw. Binitbit ito ni Mang Celso at muling lumabas. Ngunit ganun na lamang ang kanyang pagkagulat. Nang magwala ang binatang bihag ni Mang Renato paglingon sa kanya. Nagwala ito ng nagwala at kalaunay. Nag-anyong aswang na nagpagulantang sa lahat. Kasabay ng pagtakbuhan ng mga tao. Siya ring pagkaripas ng takbo ng binatang aswang. Hindi na rin pinalampas ni Mang Celso ang pagkakataon. Sinundan niya ito at hinabol. Umabot sa kakahuyan si Mang Celso sa paghabol. Kamuntikan na niya sana itong mahuli ngunit nawala na lamang bigla sa kanyang paningin. Pero kahit ganon, matyaga siyang naghintay dahil base sa pinakitang senyales ng tao. Nasa paligid lamang ang aswang. At hindi nga siya nagkamali. Dahil makalipas ang ilang sandali ay kusa na itong nagpakita. Subalit hindi makalapit dahil sa takot. Muling tumakbo ang aswang. Walang nagawa si Mang Celso kundi habulin ito. Nang mahuli, bigla niya itong sinuntok sa mukha hanggang sa matumba. Doon niya tinali ang mga kamay gamit ang napulot na baging. Ngunit hindi naging madali ang lahat dahil hindi rin maipagkakaila ang lakas ng aswang. Naputol nito ang tali at nakalmot sa mukha si Mang Celso. Napapikit na lamang ang matanda. Pakiramdam niya'y nawasak ang kanang bahagi ng mukha. Ngunit gano'n na lamang ang pagtataka. Nang wala man lang dugong umagos o hapde. Pagkapa niya, wala naman itong sugat. Kinalmot pa siya ng kinalmot ng aswang. Pero hindi tumatalab ang matutulis na kuko nito sa balat. Sinubukan pa ng aswang na kagatin siya subalit wala ring napala.
Kumilos na si Mang Celso at nilabas ang itak pati na ang bao. Nang akma na sana niya itong tatagayin, bumalik sa anyong tao ang aswang at lubos na nagmamakaawa. Wag po! Wag po! Kaawaan niyo ako! Hindi ko ginusto na maging ganito ako. Biktima lamang po ako. Biktima lang ako. Wika ng aswang. Napatanong naman si Mang Celso kung ano ang sinasabi nito. Sila, ginawa nila akong aswang. Tugon ng nilalang. Sinong sila? Linawin mo para maintindihan kita. Wika ni Mang Celso. Taga-sityo Payatas talaga ako. Pinakadulong sityo ng bayan ng Sikatuna. Yung malapit sa ilog ng Banak. Nilinlang nila ako sa pamamagitan ng pag-alok ng trabaho sa pabrika. Yun pala, yayang gawin nila ako at ngayon ay ganap na akong aswang. Tugon ng aswang. Natahimik si Mang Celso at muling naalala ang nakaraang pagkakaibigan nila ni Don Precarpio. Matalik silang magkaibigan dati. At dahil sa nalaman niya sa pamilya nito, pinutol na niya ang kanyang ugnayan. Subalit hindi niya akalaing totoo pala ang kanyang nalaman na noong una ay akala niya'y sabi-sabi lamang. Marami pang nandun sa pabrika. Mga kabataang dinukot. Mamayang gabi, isasagawa na nila ang ritual upang gawin silang aswang. Wika ng nilalang. Teka, bata hoy! Anong nangyayari sa'yo? Tanong ni Mang Celso. Kinakabahan na ang matanda dahil sa labis na panginginig at pangihina ng binatang aswang. Namumutla na rin ito at masyado nang maputi ang labi at balat na para bang may kung anong humihigop sa lakas. Nagtatakang nasundan ng tingin ni Mang Celso ang tinuturo ng binatang aswang at nalinawan sa nangyayari. Ang bao pala ang humihigop sa lakas nito at ngayoy tuluyan ng binawian ng buhay. Nanghihinayang na napaluhod si Mang Celso sa harapan ng bangkay ng binata. Balak niya sana itong tulungan at ibalik sa kanyang pamilya. Subalit huli na ang lahat. Kung alam lang niya sanang ganoon ang magiging epekto nito sa presensya ng bao. Lumayo na sana siya upang maisalba ang inosenteng buhay nito. Papang! Papang! Oy, Papang! Pagtawag ni Abi. Napalingon si Mang Celso sa pagdating ng anak. Gulat at pagtataka naman ang rumehistro sa muka nang makita ang bangkay na nasa harapan ng ama. Ngunit hindi naman ito nag-isip ng masama. Papang, sa sentro po, nagkakagulo na. Wika ni Abi. Kagad naman silang pumunta sa sentro ng Sitio Arugang. Katulad ng naroon, hindi rin sila makapaniwala. Hindi lang mga alagang hayop ni Mang Renato ang pinatos ng aswang, kundi pati na rin ang 3 batang lansangan at ang 2 apo ni Manong Delfin. Sugatan ang 2 bata at masyadong malubha ang isa. Dinala na ito sa ospital sa kabilang bayan. Samot-saring reaksyon at bulungan ang pumuno sa kahanginan. Purong hinagpis at lahat ay tumatangis dahil sa nangyari. Yan na nga ba ang sinasabi ko sa inyo? Ibang produksyon ang nangyayari sa pabrika ng Precarpeng yon. Nakita nyo naman kanina ang uniforme ng binatang aswang eh.
Wika ni Mang Renato. Yang ka na naman, Renato. Nagkataon lang na nagtatrabaho sa pabrika ni Don Precarpio ang aswang na yon. Puro ka naman sisi. Hindi ka naman sigurado. Tugon ni Aling Daisy. Isipin nyo nga kung bakit tayo binibigyan ng bigas at kung ano-ano pa ng matandang doon na yon. Baka isa lamang yung pampalabok sa atin para gawin nila tayong pagkain. Muling wika ni Mang Renato. Nakayukom ang mga kamaong umalis si Mang Celso. Nagmamadali itong umuwi. Wala naman salitang sumunod si Abby. Pagkarating sa tahanan, inihanda na ni Mang Celso ang mga patalim kabilang naroon ng 2 pangitak, 3 kawit at 1 palakol. Lahat ng mga ito ay bagong hasa. Inilabas din ng matanda ang tinabing garapa. Pinahiran ang lahat ng patalim ng laman nitong likido. Habang si Abby naman, kanina pa nakamasid, hindi nito napigilang magtanong. Ano po bang nasa isip nyo, Papang? Tanong ni Abby. Kung talagang mapupuksa ng bao ang mga aswang na naglipa na sa lugar natin, yon ang gagawin natin, anak. Tugon ni Mang Celso. Naku, Papang, masyadong delikado yung gusto mo eh. Wika ni Abby. Walang delikado kung makakabuti para sa lahat ang gagawin ko. At isa pa, may atraso sa akin ang Precarpiong yon. Kung talagang isa siyang aswang, mapapatunayan kong totoo ang sabi-sabi noong namatay ang mga magulang ko. Ilang dekada na ang nakakalipas. Nang dahil sa kanya, namatay ang mga magulang ko. Tugon ni Mang Celso. Natahimik si Abby at walang ibang nagawa kung hindi mag-alala at kabahan sa maaaring mangyari. Ngunit wala nang makakapigil kay Mang Celso. Buo na ang kanyang pasya. Pagsapit ng 6:00 ng hapon, nagsimula nang maghanda si Mang Celso. Sinunod niya ang sabi ni Paring Dolfo na ilagay sa bao ang papel na may nakasulat na orasyon. Paglagay niya sa loob ng bao, namangha siya sa naramdamang kapangyarihan nito. Tila umaapaw ang kakayahan nito at handa na sa pagpuksa ng mapangahas ng mga aswang. Nagdasal na rin siya sa harap ng poong santong nasa altar. Nang handa na ang lahat, binitbit na niya ang sakong pinaglagyan ng mga patalim na nakabalot ng tela. Pagkatapos ay isinilid sa maliit na bag ang bao. Papang, sigurado po ba kayo talaga sa gagawin nyo? Tanong ni Abby. Abi, kung sakali mang hindi na ako makauwi, ipagdasal mo na lamang na magkita pa kami ng mga aswang na yon sa kabilang buhay. Sisiguraduhin kong pupuksain ko silang lahat doon. Tugon ni Mang Celso. Teka lang, Papang! Teka! Muling wika ni Abby. Napabuntong hininga na lamang ito habang pinagmamasdang papaalis si Tatay Celso. Gustuhin man niyang sundan ng ama, pero napangibabawan siya ng takot. Humarap na lamang ito sa altar at nagdasal para sa kaligtasan ng ama. Pasado 8:00 nang marating ni Mang Celso ang Sitio Pitunes. Naroon ito sa kalagitnaan ng lupain ng bayan ng Sikatuna. Purong gubat ang makikita sa paligid.
at ang nag-iisang pabrika sa kalagitnaan nito dahil buong sityo ang nabili ni Don Precarpio. Wala ring napupunta sa lugar, maliban na lamang sa mga trabahador ng pabrika. Unang nakita ni Mang Celso ang nakaparadang truck sa tabi ng garahe. Ngunit gano'n na lamang ang paninikip ng dibdib. Matapos makita ang tone-toneladang nakaplastik na karne at dugo, alam niyang hindi ito galing sa karne ng hayop. Hanggang sa merong nakakita sa kanya. Kaagad na alerto si Mang Celso nang marinig ang pagsita ng kung sino. Aba, bingi ka ba? Kinakausap. Hindi na natapos ng trabahador ang kanyang sasabihin nang bumaon sa lalamunan nito ang matulis na itak. Kaagad bumulwak ang dugo at bumagsak sa lupa ang katawan. Ilang sandali pa, napansin yon ng iba pang trabahador at sabay-sabay pang sumugod. Hindi naman nagpatalo si Mang Celso at sinalubong ang mga ito. Sa lahat ng nakakasalubong niya, dalawa lamang ang paglalagyan. Una ay mahiwa ang balat ng hawak na patalim. Pangalawa, mapugutan ng ulo o mahati ang katawan. Pati si Mang Celso, nagtataka kung paano niya yon nagawa pero hindi na masyadong pinansin pa. Ibinuhos ang buong atensyon sa nakapaligid. Hindi nagtagal. Mahigit 30 katawan ng aswang ang nagkagutay-gutay sa lupa. Pagkatapos nun, pinasok na ni Mang Celso ang mismong pabrika. Harapang nakita ang mga nakataling 11 batang lansangan. May iilan pang trabahador na may kung anong hinahalo sa pagkaing pilit pinapakain sa mga inosenteng bata. Subalit hindi nila napilit na ipakain ang mga yon dahil inagaw ni Mang Celso ang atensyon ng mga ito. Kalimutan niyo muna mga bata. Tayo muna ang magharap-harap. Pampapawis lang. Wika ni Mang Celso. Nang makita ng mga trabahador na may hawak na patalim si Mang Celso, kagad nilang nahulaan ang ibig niyang sabihin at walang pagdadalawang isip na pinaunlakan. 2 trabahador ang sumugod kagad at nag-anyong aswang. Pero hindi na sila nakalapit. Matapos ihagis ni Mang Celso ang itak na direktang bumaon sa lalamunan ng mga ito. Sunod na sumugod ang 3 aswang sa magkakaibang direksyon. Nagawa nilang mapatamaan ng matulis nilang kuko ang muka, dibdib, pati na rin ang likod ni Mang Celso. Pero walang ni isang kukong bumaon sa balat. Natigilan pa ang 3 dahil sa nangyari. Pero kagad natapos ang lahat. Nang isa-isang saksaki ng balisong ang mata at ulo ng mga ito. Napangiti pa si Mang Celso nang makitang nangisay ang mga ito. Ang balisong na ginamit ay pinahiran niya ng mutya ng tubig na nakuha sa lawa. Nang wala nang makitang trabahador, kinalag ni Mang Celso ang tali ng mga bata. Pero bago pa man yun matapos, dumating si Don Precarpio. Hindi ko akalain na mahuhuli mo ako sa akto. Paring Celso, Ang dati kong kababata na itinuring kong kaibigan ay siya mismo ang wawasak sa lahat ng aking pinagpaguran. wika ni Don Precarpio. Pwes, ikinagagala ko ring tapusin ang buhay mo. Wika ni Mang Celso. Kasabay ng bigla ang pagsugod. Pero ang 3 kasama ni Don Precarpio ang nakipagtuos sa kanya. Pero katulad ng mga naunang aswang,
Kaagad lang niyang tinapos ang mga buhay nito. Anong anting-anting meron ka? Bakit hindi ka man lang nasugatan? Tanong ni Don Precarpio. Hindi anting-anting, kundi isang mutya. Tugon ni Mang Celso. Ipinakita pa nito ang bao sa loob ng kanyang bag. Ganun na lamang ang takot sa mga mata ni Don Precarpio. Kaagad itong tumalikod. Pero hindi na nakalayo pa. Kaagad siyang pinigilan ni Mang Celso at sa puntong yon, sila naman ang nagtuos. Kaagad nagpalit ng anyo si Don Precarpio. Walang tigil nitong pinaulanan ng kalmot si Mang Celso. Ngunit hinayaan lamang niya ito na sumugod sa kanya. Ilang sandali pa, natigil ito at hiningal sa pinagagawa. Hindi na pinalampas ni Mang Celso ang pagkakataong tapusin na ang lahat. Sana noon ko pa pinaniwalaan ang sabi-sabi nilang isa kang aswang. Noon pa sana kita pinaslang. Wika ni Mang Celso. Mahigpit na sinakal ng matanda si Don Precarpio. Itinarak pa nito sa tiyan ng itak. Pagkatapos ay nilabas ang bao na labis na nagpahirap sa hininga ni Don Precarpio. Sa ngalan ng mga naging biktima mo, pagbabayaran mo ang lahat na naging kasalanan mo. Wika ni Mang Celso. Itinapat nito ang bao sa mismong mukha ni Don Precarpio, na hindi na matigil sa pagdaing. Namimilipit na ito sa sakit at unti-unting namumutla ang balat. Nagsimula na ring maging manhid ang ibang parte ng katawan at tuluyan ng kumalas ang lakas. Pati na rin sa ginawa mong pagpatay sa mga magulang ko. Muling wika ni Mang Celso, bago tuluyang winakasan ang buhay ni Don Precarpio. Saka lamang niya ito binatawan ng masiguradong hindi na humihinga. Masyado nang maputla ang buong katawan ni Don Precarpio at nanlalamig na. Pagkatapos nun, binalikan ni Mang Celso ang mga batang lansangan na nanginginig sa takot. Dinala niya ang mga ito sa sentro at pinatuloy muna sa kapilya. Ginising na rin niya ang iilang kakilala at tinawag si Abby para maalagaan ang mga bata. Nang kumalat sa buong lugar ang nangyari, lahat ay nagulantang at hindi makapaniwala sa nabalitaan tungkol kay Don Precarpio. Nagsisisi pa ang mga ito sa pagtanggap ng mga binigay ng yumaong Don. Buhat din sa nangyari, lubos ang kanilang pasasalamat kay Mang Celso dahil sa katapangang inalay nito para lang mapuksa ang sikretong lahi ng mga aswang. Kasabay rin nito ang pagbabago nila ng tingin at pagbigay ng mataas na paggalang sa kanya. Sa kabilang banda naman, labis ang pasasalamat ni Mang Celso sa bao at sa tulong ni Paring Dolfo. Ipinangako din niya sa sarili na gagamitin lamang ang bao sa oras ng pangangailangan. Lalo na sa panahong kailangan puksain ang mga perwisyong aswang. Nang mga panahong ito, nag-aaral sa ika-4 na baitang itong si Jerome. Medyo mabundok na bahagi na mambusaw ang kanilang lugar. Kaya naman napakalayo ng lalakarin bago makarating sa paaralan. Ngunit dahil desididong makapagtapos ng pag-aaral, tiniis niya ang gumising ng maaga upang maghanda ng sariling pagkain at babaunin sa pagpasok.
Madilim pa lamang ay umaalis na ito ng tahanan upang hindi mahuli sa klase. Habang naglalakad, inaaliw niya ang sarili sa pamamagitan ng pamimitas ng bayabas. Kadalasan niyang dinadala ang mga hinog na bunga sa paaralan at ipinamimigay sa mga kaibigan. Ngunit sa halip na pasalamatan siya ng mga ito, kadalasan pang-asar pa ang nakukuha niyang kapalit. Sa kanilang klase, si Jerome ang pinakamaliit at mahahalatang galing sa isang mahirap na pamilya dahil halos mangitim na sa kalumaan ng suot nitong uniforme. Hindi din magkapares ang tsinelas. Gayunpaman ay hindi ito naging hadlang para sa kanya upang makapag-aral. Ayaw din ng mga magulang na pumasok siya sa paaralan dahil hindi na siya nakakatulong sa mga gawain sa bukid. Ang kadalasang sinasabi ng ama, ang kalabaw ngang walang pinag-aralan ay nagagawang mabuhay. Ikaw pa kayang may kamay at paa. Ngunit kahit anong gawin ng mga ito, hindi nila magawang pigilan si Jero. Pag-uwi ng bata galing sa paaralan, dinadaan niya ang mga kalabaw upang mailagay sa kanilang pastulan. Dahil dito, isang pangyayari ang tuluyang bumago sa kapalaran ng bata. Maulan ng hapon na yon, nasa kalagitnaan pa lang ng paglalakad si Jerome. Pumutol siya ng dahon ng badyang upang gawing payong. Nang makita niya ang isang matandang nakatayo sa ilalim ng isang puno ng kahoy, kagaya niya ay basang-basa na din ito. Nanginginig ang katawan dahil sa lamig. Lalakad na sana siya palayo nang biglang mabuwal ang matanda sa kinatatayuan at nawala ng malay. Dali-daling lumapit si Jerome at tinakpan ng maraming dahon ng badyang ang katawan ng matanda para magsilbing kumot. Sinubukan niya din itong gisingin ngunit hindi na ito sumasagot. Inikot niya ang paningin upang maghanap ng kung anong maaari niyang magamit. Hanggang sa nakita niya ang ilang tumpok ng dayami na kakaani pa lamang. Hinakot niya ito at dinala sa tabi ng matanda. Kumuha din siya ng ilang tangkay ng kahoy, mga bulok na kawayan upang makapagpapoy. Gumawa siya ng maliit na kubo para sa matanda. Akmang iiwanan na sana niya ito. Ngunit bigla na lamang lumakas ang ulan. Kaya pinili niyang patilain muna ito. Ilang minuto ang nakalipas. Biglang nagising ang matanda. Hinawi nito ang dayami na katakip sa katawan. Nagulat nang makitang nasa loob na siya ng isang kubong gawa sa pinagsama-samang dahon ng saging anahaw. Nakita nitong natutulog habang nakasandal sa isang puno si Jerome. Kaagad niyang nilapitan ang bata upang gisingin. Utoy, gising! Gabi na at kailangan mo nang umuwi. Wika ng matanda. Papungas-pungas namang dumilat si Jerome. At nang makita nitong madilim na ang paligid, nataranta ang bata. Dali-dali siyang tumakbo papunta sa nakatali nilang kalabaw. Nagpaalam na ito sa matanda. Tatang, mauuna na po ako ah. Mapapagalitan na naman ako ng tatay ko neto eh. Wika ni Jerome. Pipigilan pa sana ito ng matanda. Ngunit mabilis nitong pinatakbo ang sinasakyang kalabaw. Kagaya ng inaasahan. Pinagalitan siya ng ama pagkarating sa tahanan. Saan ka na naman ba nagsuot, Jerome? Alam mo bang hindi pa nakakauwi ang nanay mo dahil sa paghahanap sa'yo? Hala, salubungin mo siya dyan. Wika ng ama na si Manggaton. Dali-daling lumabas si Jerome.
Hinanap niya ang ina. Ilang minuto din siya naglalakad sa kalsada nang mapadaan sa tumpok ng mga tao sa tabi ng sapa. Sa pagkaakalang naroon ng ina, minabuti niyang makiusyoso. Pagdungaw niya sa sapa, halos gumuho ang mundo ni Jerome. Dahil ang pinag-uumpukan pala ng mga tao, walang iba kundi ang malamig na bangkay ng ina. Dali-dali siyang bumaba sa sapa upang puntahan ito. Nang matapatan ng bitbit niyang sulo ang katawan ng ina, nakita niyang halos tadtad ito at hindi makilala dahil sa natamong sugat sa muka. Jerome, nakikiramay ako sa pagkamatay ng nanay mo. Kailangan na natin siyang dalhin sa punerarya. Ipinasundo ko na din ng tatay mo. Halika na, nang makapagbihis ka at basang-basa ka. Baka magkasakit ka pa. Wika ng Kapitan Del Barrio na si Kapitan Nador. Pagkarating ng ama sa punerarya, walang pagdadalawang isip nitong hinila si Jerome sa isang sulok at ginulpe. Kahit kailan, wala ka talagang dinulot na maganda sa pamilya natin eh. Salot kang bata ka! Ayoko nang makita yung pagmumukha mo sa bahay natin. Lumayas ka na! Wika ni Mang Gaton. Dahil sa takot ng bata, tumakbo ito papunta sa kagubatan. Hindi siya huminto hanggang sa tuluyan ng bumigay ang murang katawan dahil sa sobrang pagod. Nang imulat ni Jerome ang mga mata, ang una niyang nakita ay bubong ng isang kubo. Sinubukan niyang bumangon ngunit hindi niya magawa dahil sa pananakit ng buong katawan. Sandali lang iho. Huwag mo munang ipiliting tumayo. Nalamog ang kalamnan mo dahil sa pagod. At bakit may mga pasaka sa muka? Anong nangyari sa'yo? Wika ng matanda. Nagulat si Jerome dahil pamilyar sa kanya ang boses na yon. Nang lumingon siya sa pinagmumulan ng boses, kaagad niya itong nakilala. Di ba, kayo po yung matandang tinulungan ko? Teka, nasaan po ako? Aray, ang sakit ng binti ko. Wika ni Jerome. Kaagad naman siyang tinulungan ng matanda upang makaupo. Nandito ka sa aking bahay. Pagpasensyahan mo na't maliit lang ito. Bakit nga pala nasa kalagitnaan ka ng gubat kagabi? At puro pasapa ang katawan mo? Muling tanong ng matanda. Dito na nagsimulang magkwento si Jerome. Nalungkot ang matanda nang marinig nitong pumanaw na ang ina ng bata. Nadismaya siya nang sabihin ni Jerome na siya ang sinisisi ng ama sa pangyayari. Pinalayas po ako ng tatay ko eh. Kasalanan ko po kung bakit namatay si nanay. Tugon ng bata habang patuloy sa pagiyak. Hinaplos ni Tatang Imoy ang ulo ni Jerome upang pakalmahin ito. Ilang araw ding tulala ang bata matapos ang pangyayari. At nang tuluyan na siyang makabawi ay sinalaysay niya sa matanda ang karumaldumal na sinapit ng ina. Kawawa ka namang bata ka. O siya, dumito ka na muna sa akin. Ako nga pala si Tatang Imoy. Pwede mo akong tawaging Tatang. Wika ng matanda. Bahagyang napangiti si Jerome at simula ng araw na yon, hindi na ito umuwi pa sa tahanan. Nakontento na lamang siya na pasilip-silip sa kanilang tahanan mula sa malayo. Ngunit lingid sa kaalaman ni Jerome,
ang totoong pagkatao na matandang kumupkop sa kanya. Natuklasan na lamang niya ito nung minsang isinama siya ng matanda sa bayan upang mamili. Dito ka lang, Jerome. Antayin mo ko at bibili lang ako ng tabako. Huwag kang aalis dito. Sandali lang naman ako. Wika ng matanda. Tumango naman si Jerome bilang tugon. Ngunit ilang minuto pa lamang ang nakalipas. May lumapit sa kanya na isang babae. Kaagad itong nagtanong patungkol kay Tatang Imoy. Hindi ba ikaw yung batang kasama ni Tatang Imoy? Maaari bang malaman kung saan nagpunta yung matandang yon? Tanong ng matandang babae. Kaagad namang tinuro ni Jerome ang pinuntahan ng matanda. Doon po, lolo. Sabi niya, antayin ko lang siya dito at babalik din po siya kaagad. Bumili lang po siya ng tabako. Tugon ni Jerome. Kaagad naman siyang tinignan ng matanda mula ulo hanggang paa. Hanggang sa muli itong nagtanong. Aba teka, apo ka ba ni Imoy? Ang pagkakaalam ko matandang binata ang kapatid ko. Dahil tinoon niya ang atensyon niya sa pagiging albularyo. Wika ng matanda. Maya-maya ay nagulat ito dahil biglang dumating si Tatang Imoy. Ang dami mo na namang sinasabi sa ibang tao. Kahit kailan ka talaga, Flora, hindi ka na nagbago. Bungad ni Tatang Imoy. Hindi naman nakaimik si Jerome. Kaagad na ding nag-aya ang matandang umuwi. Pagkarating sa tahanan, kinausap siya ng matandang babae. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa, Imoy. Kailangan ko ang tulong mo. May salot na nananalasa sa ating lugar. Marami na ang namatay at hindi basta pagkamatay lamang. Natatagpuan ng biktimang wala ng lamang loob. Tadtad ng kalmot at kagat ng katawan. Kaya hinihinala. Ang may kagagawa nito ay isang aswang. Wika ni Aling Flora. Kaagad namang tumayo si Tatang Imoy at nagsalita. Alam mo, Flora, matagal ko nang tinalikuran ng pagpatay sa mga aswang. Isa na lang akong pangkaraniwang albularyo ngayon. Pasensya na, Flora, pero hindi ko na kayo matutulungan pa. Tugon ng matanda. Sabay sindi ng kanyang pipa. Pero Imoy, ikaw lang ang alam kong makakatalo sa isang aswang. Dahil sa hawak mong mutya. Pakiusap, Imoy. Marami ang umaasa sa tulong mo. Pakiusap ni Aling Flora. Samantalang si Jerome naman, nakikinig lamang sa usapan ng dalawang matanda. Ngunit kahit anong gawing pakiusap ni Aling Flora ay hindi na nagawang mapapayag si Tatang Imoy. Hanggang sa tuluyan na nga itong lumabas ng tahanan. Napabuntong hininga na lang si Aling Flora. Kaya kagad itong nilapitan ni Jerome. Aling Flora, huwag niyo po sanang mamasamain ha. Pero gusto ko lang pong malaman. Totoo po ba ang sinasabi niya pumapatay dati ng mga aswang si Tatang Imoy? Tanong ni Jerome. Kaagad namang napangiti ang matanda. Nagsimula itong magkwento. Oo, iho. Halika at sabay nating sariwain ang kabataan ni Imoy. Sa lahat ng manggagamot noon sa aming baryo, si Imoy ang pinakakakaiba. Kinakatakutan siya maging ng mga kapwa niyang manggagamot.
dahil sa tangan niyang mutya. Wika ng matanda. Hindi pa man natatapos ang kwento ay kaagad nagtanong si Jerome. Mutya? Ano pong klaseng mutya, Nanay Flora? Nanlalaki ang mga matang tanong ni Jerome. Kaagad namang tinuloy ng matanda ang kwento. Ayon sa kanya, ang tangang mutya ni Tatang Imoy ay tinatawag na mutya ng dalugdog. Isa itong uri ng bato na ayon sa sabi-sabi. Nahuhulog ito sa kalangitan tuwing nagngangalit ang kidlat. Tanging ang isang taong may matalas na pandama lamang ang maaaring makakita nito. At kung hindi ka pipiliin ng mutya, maaari ka pang kainin na nakasunod ditong kidlat. Nagkataong si Tatang Imoy ang nabiyayaan ng kapangyarihan nito. Simula nang makuha niya ang mutya, halos lahat ng mga manggagamot maging mangkukulam, yumuyuko na sa kanyang harapan. Ayon kay Nanay Flora, isang mabait at matulunging tao si Tatang Imoy. Ngunit may isang pangyayaring nagtulak sa kanya upang magbago. Ito ay nang masunog ang tahanan na naging sanhi ng pagkamatay ng kanilang mga magulang. Matatanda na ang mga ito kaya hindi kagad nakalabas pa. Ayon kay Aling Flora, wala ni isa sa mga tinulungan ni Tatang Imoy ang nagpakita upang matulungan ang mga kawawang matanda. Nagkataon kasing nasa gamutan si Tatang Imoy. Napakalayo pa nito kaya hindi niya kagad nalaman ang tungkol sa sakuna. Pagkarating sa tahanan, nakita na lang niya ang kapatid na si Nanay Florang nakaupo sa lupa habang nakatulala sa natutupok nilang tahanan. Nagalit ng husto si Tatang Imoy ng mga sandaling yun. Dito lumabas ang kinakatakutang kapangyarihan ng mutya. Biglang bumulusok ang malaposteng laki ng kidlat. Tumama ito sa kung saan siya nakatayo. Halos lahat ng taong nakikiusyoso ay nagkandas sunog. Tanging si Nanay Flora at Tatang Imoy lamang ang naiwang nakatayo. Samantala, may ilang nakatakbo at ang mga taong ito ang nagpatunay ng kakayanan ni Tatang Imoy. Simula ng araw na yon, pinili ng matandang umalis sa kanilang baryo. Kinimkim ang galit sa mga taong minsan niyang tinulungan. Ngunit pinili siyang talikuran sa oras ng pangangailangan. Yon ang dahilan kung bakit ayaw ng tumulong ni Tatang Imoy mo sa mga tao. Hindi ko naman din siya masisisi. Wika ni Nanay Flora. Maya-maya ay muling pumasok si Tatang Imoy at nagwika. Ayan ka na naman, Flora. Kung ano-anong kinikwento mo dyan sa bata eh. Mamaya, paniwalaan pa niya ang mga sinasabi mo. Wika ni Tatay Imoy. Tutugon pa sana si Nanay Flora. Kaso lang hinawakan ni Jerome ang kamay. At nang tignan niya ang bata, umiiling ito. Kaya naman pinili na lamang niyang manahimik. Kinabukasan, nagpaalam na din itong uuwi sa kanilang baryo. Habang papaalis si Nanay Flora, kinausap ni Jerome si Tatang Imoy. Tatang Imoy, bakit hindi niyo po tinulungan si Nanay Flora? Kapatid mo po siya, di ba? Tanong ni Jerome. Kaagad namang tumugon ng matanda. Hindi naman sa ayoko, Jerome. Pero wala na akong kakayanang makipaglaban. Matanda na ako eh. Tugon ng matanda. Kaagad namang ngumiti si Jerome habang tinitignan ang katawan ng matanda.
Hindi naman po kayo ganun katanda, Tatang Imoy. Payat lang po kayo pero mas bata kayong tignan kaysa sa lasenggo kong tatay. Tsaka sabi po ni Nanay Flora, kayo daw po ang pinakamalakas na manggagamot noong kabataan nyo eh. Pero para sa akin, parang hindi naman totoo eh. Mukhang niloloko lang yata ako ng kapatid nyo. Sige po, Tatang Imoy. Maglalaro na lang po ako sa bakuran. Wika ni Jerome. At habang naglalakad ito palayo, paulit-ulit na naririnig ni Tatang Imoy ang sinasabi nito. Tila natumbok ng bata ang kahinaan ng matanda. Dahil isa sa pinakaayaw ni Tatang Imoy ay ang hinahamon ang kanyang kakayanan. Kaagad siyang sumunod kay Jerome at sinabing, Jerome, ayusin mo ang gamit mo at bukas ng umaga. Aalis tayo at pupunta sa baryo namin. wika ni Tatang Imoy. Biglang napangiti si Jerome. Kaagad niyang niyakap ang matanda. Sa hindi malamang dahilan ay naramdaman ni Tatang Imoy na tila nagpasalamat ito sa kanya. Ang nanay ko po, pinatay din ng aswang eh. Hanggang ngayon po, Tatang Imoy, hindi ko pa din maalis sa isipan ko ang sinabi sa akin ni tatay. Na ako ang dahilan ng pagkamatay ni nanay. Gusto ko pong hanapin ang may kagagawa nun sa kanya eh. At kung may lakas akong kagaya sa inyo, malamang nabigyan ko ng katarungan ng pagkamatay niya. Wika ni Jerome. Dahil sa sinabi ng bata, tila unti-unting nabuhayan ng loob si Tatang Imoy. Huwag kang mag-alala, Jerome. Bibigyan natin ng katarungan ng kamatayan ng nanay mo. Maging ang iba pang naging biktima ng mga nilalang ng katiliman. Tugon ng matanda. Kinabukasan maagang gumising si Jerome dahil sabik ito sa pag-alis nila ni Tatay Imoy. Ngunit laking gulat niya nang lumabas ang matanda sa silid. Dahil ibang-iba ang itsura nito. Naging mas bata itong tignan ng mahigit 5 taon. Maging ang boses ay nagbago din. O bakit? Parang nakakita ka ng aswang dyan ah. Tara na, malayo pa ang lalakarin natin. Wika ni Tatang Imoy. Nakatulala pa din si Jerome habang nakabuntot sa matanda. Hanggang sa hindi na niya napigilan pa ang magtanong. O ikaw, nasan si Tatay Imoy ko? Anong ginawa mo sa kanya? Tanong ni Jerome. Napalingon naman sa kanya ang matanda. Nakita niyang may hawak itong kutsilyo at nakatutok sa kanya. Sinasabi ko na nga ba eh. Ako to Jerome. Ako si Tatang Imoy. Ganito ang itsura ko kapag suot ko ang mutya ng dalugdog. Ibinabalik niya ang dati kong katawan at lakas. Pero ang tanging makakakita lang ng anyong ito. Ang mga taong nabiyayaan ng kapangyarihan ng ikatlong mata. Hindi kaya, Jerome? Tugon ni Tatang Imoy. Dito niya napagtanto na hindi pangkaraniwang bata si Jerome. Dahil may kakayanan nitong makita ang kaanyuan niya sa tuwing suot ang mutya ng dalugdog. Hindi ko din po alam, Tatang Imoy. Pero sigurado nga, hindi ako pangkaraniwan. Tugon ni Jerome. Mahusay kung ganun. Hindi na ako mahihirapang maghanap ng papasahan ko ng mutya at ng kaalaman ko. Simula sa araw na to, ikaw ay magiging mag-aral ko. Naiintindihan mo ba yon? Wika ng matanda. Napatango lamang si Jerome bilang tugon.
Pagkarating pa lamang nila sa bukana ng baryo, nakaramdam ng kakaiba si Tatang Imoy. Kaagad niyang hinawakan si Jerome at pinatayo ito sa kanyang likuran. Ngunit laking gulat niya nang bigla na lang ituro ni Jerome ang isang babae. Tatang, nakakatakot po yung itsura ng babaeng nakatingin sa atin, oh. Para po siyang aso na may dalawang paa. Matutulis din po ang mga kuko niya. Wika ni Jerome. Nanginginig ang bata sa takot. Kaagad namang tinignan ni Tatang Imoy ang babae. At para makumpirma, hinaplos nito ang mata ng bata at saka pinahid sa mata. Dito nga niya nakumpirma na aswang nga ang babaeng nakikita ni Jerome. Aba, mukhang sinalubong na nila tayo, Jerome, ah. Huwag kang lalayo sa akin, ah. Wika ni Tatang Imoy. Habang naglalakad, sinusundan sila ng tingin ng babae. Hanggang sa tuluyan na nga itong sumalakay sa kanila. Kaagad namang binuhat ni Tatang Imoy si Jerome at sinakay sa kanyang balikat. Sabay hawak sa leeg ng babae. Nasakal niya ito at sa pagkakataong yon, hindi na makaalis ang aswang. Mukhang hindi mo ko nakikilala, aswang, ah. Nagkakamali ka ng binabangga mo. Wika ng matanda. Sabay piga sa leeg ng aswang. Dahilan para mabali at tuluyang mamatay ang nilalang. Tinignan niya ang mga tao sa paligid. Nakayuko lamang ang mga ito. Dito napagtanto ni Tatang Imoy na naging sangtuaryo na ng mga aswang ang kanilang baryo. Matapos niyang patayin ang babaeng aswang, dali-dali siyang tumakbo pa uwi sa tahanan. Tuwang-tuwa naman si Nanay Flora dahil dumating ang kapatid. Saka na tayo mag-usap, Flora. Sa ngayon, ikaw na muna ang bahala kay Jerome. May tatapusin lang akong laban. Wika ni Tatang Imoy. Kasabay ng pagpasok sa dating silid. Nakita niyang naroon pa din ang mga lumang kagamitan sa pagpuksa ng mga aswang. Dali-dali niyang kinuha ang mga ito at kaagad lumabas. Lingid sa kaalaman ni Tatang Imoy, nasundan na siya ng mga kalaban. Nakatayo na ang mga ito sa labas ng bakuran. Lumabas si Jerome at Aling Flora para manood na magiging laban. Kampante naman ang matandang babae na walang aswang ang makakalampas sa depensa ni Tatang Imoy. Ngayon, Jerome, panoorin mo kung gaano kalakas ang Tatang Imoy mo. Wika ni Nanay Flora. Kaagad namang bumunot ng sandata si Tatang Imoy. Sa kaliwang kamay ay buntot page, habang sa kanan naman ay isang panabas. Walang kahirap-hirap nitong naiwawasiwas ang mga sandata. At sa bawat pagkumpas niya ng mga ito ay isang aswang ang bumabagsak. Hanggang sa nabitawan niya ang mga sandata. Dahil madulas na ito dahil sa dugong nagmula sa mga aswang. At gamit lamang ang mga kamao, isa-isa niyang dinurog ang mga ulo ng mga kalabang aswang. Halos hindi makakurap si Jerome. Dahil sa nasaksihang lakas na matandang inaakala niyang mahina. Nagpatuloy ang labanan ng ilang oras. At nang matapos na ito, tanging si Tatang Imoy na lamang ang naiwang nakatayo. Tumingin ito kina Nanay Flora at Jerome. Sabay wika na. Ayos, ah. Medyo matagal na din akong hindi nakakapag-ehersisyo. Wika ni Tatang Imoy.
habang inuunat ang mga braso. Lubos na humanga si Jerome kay Tatang Imoy at hindi naglaon. Naging mag-aaral nga siya ng matanda. Itinuro sa kanya ni Tatang Imoy ang lahat ng nalalaman bilang paghahanda sa katawan at isipan. Dahil siya ang pinili nitong maging tagapagmana ng mutya ng dalugdog.